Aminado si Senator Ronald Bato de la Rosa na maaaring madiin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga salitang binitiwan nito sa kanyang pag-attend sa Senate Blue Ribbon Subcommittee. Samantala, hindi naman nabigla si Senator J.B. Ejercito sa naging admission umano ng dating Pangulo. Para sa buong kwento, narito si Raymond Tinasa. Inamin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na maaaring madiin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong drug war dahil sa kanyang mga inamin sa Senate investigation. Sinabi ni Senator Bato sa panayam ng Senate media, under oath ang dating Pangulo nang ginawa ang kanyang pag-aming iniutos ang pagpatay sa mga sangkot sa iligal na droga. Ayon kay De La Rosa, hindi naman ito masabihan sa panalita si Digong dahil sadyang ganito siya magsalita. Sa pagdinig ng Senado, naghamon pa si Duterte na kasuhan siya at inaako naman ang lahat ng responsibilidad sa naturang drug war. Pwede yan. Pwedeng magamit yan against him. Lalo na under oath siya, di ba? Nagsalita siya doon. So, depende na sa kanya how is he going to defend himself. Kasi nga, hinahamon pa nga niya yung nag-imbestiga eh. Lahat ng committee na nag-imbestiga sa kanya, you file cases against me. Kung meron kayong ebidensya, kasuhan daw siya. Samantala, hindi na ikinagulat ni Senator J.B. Ejercito ang mga pag-amin ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado kaugnay sa kanyang drug war. Sinabi ni Senator J.B., matagal at lagi naman itong sinasabi noon pa at ang pagkakaiba lamang ngayon ay under oath nang siya'y umamin sa Senate investigation. Kaya subject of debate daw kung magagamit ang kanyang mga testimonya para sampahan siya ng kaso. Mga speeches na lalo nang siya po ang Pangulo. So ngayon lang under oath, no? That's the difference. So again, it's subject of debates whether it can be incriminating or not. Again, sabi ko nga, already that our justice system function, take its course. Nandun na po yun, nasa DOJ and other agencies na po yun, yung appreciation nila. Whether there is basis already to file cases or not. Ako, si Raymond Tinasa para sa Kwentong Politiko.